Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa Makati kung saan ang lumang salamin ay may itinatagong misteryo? Si Alexa na bagong lipat lang ay hindi inakalang ang kanyang pagkahumaling sa Antigo ay magdadala sa kanya sa isang bangungot na gising. Huwag bibitaw dahil sa bawat tingin niya sa salaming iyon, may kakaibang nangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya o lohika. At sa gabing ito, sa ilalim ng liwanag ng kandila, masasaksihan natin kung paano haharapin ni Alexa ang puwersang nagtatago sa salamin ng kadiliman. Sa bagong tirahan ni Alexa sa Makati, puno ng excitement ang bawat kilos niya habang inaayos ang kanyang mga gamit. Mahilig siya sa mga lumang bagay at misteryo, kaya naman ang bahay na may mga kasangkapang nagpapahiwatig ng mayamang kasaysayan ay talaga namang nakakaengganyo para sa kanya. Habang naglilibot siya para piliin ang kanyang magiging silid, isang partikular na kwarto ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay may kalakip na banyo kung saan naroon ang isang malaki at maalikabok na salamin na may ukit na disenyo, tipikal sa mga lumang bahay sa Pilipinas. Para kay Alexa, ito'y isang natatanging piraso ng kasaysayan na naghihintay ng muling pagkakatuklas. Sa unang 2 gabi, tahimik si Alexa sa kanyang bagong silid, nililibang ang sarili sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa mga alamat at kwentong bayan bago matulog. Ngunit sa 3 gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpagising sa kanya mula sa malalim na pagkakatulog, ang tunog ng patuloy na pagtulo ng tubig mula sa banyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng banyo at doon niya nakita ang gripo na bahagyang bukas at ang malamig na tubig na walang tigil sa pag-agos. Kinabukasan, kinausap ni Alexa si Carlo tungkol sa gripo. At agad naman itong sinuri at hinigpitan ng mga tornilyo sa harap nila ni Sofia. Nag-aalala rin si Sofia sa posibleng pagtaas ng bayarin sa tubig kung patuloy itong mag-aaksaya. Ngunit kahit na ayos na, patuloy pa rin ang pagtulo ng tubig sa mga sumunod na gabi. At sa tuwing titingin si Alexa sa salamin, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba na parabang may ibang presensya sa kanyang paligid na hindi niya maipaliwanag. Isang gabing malakas ang ulan at muli na namang bukas ang gripo. Nasaksihan ni Alexa ang isang kakaibang pangyayari na nagpabago sa lahat. Tila kumukurap ang kanyang refleksyon sa salamin, isang bagay na hindi dapat mangyari at labis niyang ikinagulat at ikinatakot. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng salaming ito? At ano ang susunod na mangyayari kay Alexa sa bahay na ito na puno ng kasaysayan at lihim? Ang kaba sa dibdib ni Alexa ay tila isang paanyaya sa mas nakakakilabot pang mga pangyayari. Ano kaya ang susunod na mabubunyag sa kanya ng salamin ng kadiliman? Dumating ang gabi ng Halloween at sa hindi inaasahang pagkakataon, umalis sina Carlo at Sofia para sa isang family reunion. Iniwan nila si Alexa na mag-isa sa bahay na tanging ilaw lamang mula sa mga kandila ang nagbibigay liwanag dahil sa brownout na dulot ng bagyo. Ang hangin ay umiihip ng malakas at ang kulog ay sumasabay sa ritmo ng kanyang kabang puso. Sa gitna ng unos, napilitan si Alexa na muling harapin ang salamin sa banyo. Ang salamin na dati-rati tahimik, ngayon ay tila may sariling buhay. Gumagalaw at ngumingiti ng nakakatakot. Ano ba yung teaching? Bulong ni Alexa sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng hangin at kulog. Nang subukan niyang hawakan ang salamin, naramdaman niya ang isang kakaibang puwersa na parabang may humihigop sa kanya papasok. Huwag, sigaw niya, pero walang ibang naririnig kundi ang hagupit ng bagyo. Biglang isang malakas na kidlat ang nagpapatay sa ilaw sa buong bahay. Sa sandaling kadiliman, nagawa niyang makatakas mula sa banyo. Bumagsak siya sa sahig ng kanyang silid, hingal at takot na takot. Anong nangyayari?
Tanong niya sa sarili, habang pilit niyang inaalam kung paano siya nakaligtas sa hindi maipaliwanag na puwersang iyon. Kinabukasan, matapos ang nakakapangilabot na pangyayari, nagpasya si Alexa na hindi na muling papasok sa banyong iyon. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit, determinadong iwanan ang lahat ng masamang alaala sa lumang bahay na iyon. Kailangan ko nang umalis dito, aniya sa sarili habang nagliligpit ng kanyang mga damit at gamit. Nagdesisyon siyang lumipat sa Quezon City kung saan mas marami siyang kaibigan at mas malayo sa lumang bahay na iyon sa Makati. Mas safe ako doon, sabi niya, habang nag-aayos ng kanyang mga bag. Samantala, ang pamilya ay nag-asikaso sa pag-aayos ng bahay. Kasama na rito ang pagtatanggal sa malaking salamin sa banyo na ngayon ay pinagmumulan na rin ng kakaibang lamig tuwing sila'y dadaan dito. May kakaiba talaga dito, sabi ni Carlo habang pinupunasan ang malamig na salamin. Ang pag-alis ni Alexa sa lumang bahay ay nagdala ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ngunit ang misteryo ng salamin ay nanatiling hindi nasagot. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa salaming ito na tila ayaw pakawalan ang babaeng minsan nitong sinubukang lamunin? Sa huling yugto ng kanilang pagtatangka, pinagpawisan ng malapot ang mga manggagawa habang paulit-ulit nilang pinukpok ng martilyo ang salamin. Pero kahit anong lakas ng kanilang hampas, hindi man lang nagkaroon ng lamat ang salamin. Para bang may mahiwagang puwersa na nagpoprotekta rito, isang hindi nakikitang baluti na sumasalag sa bawat atake. Nakatitig lang ang mga manggagawa, hindi makapaniwala. Ano ba yan pre, baka may anting-anting to, sabi ng isa habang pinupunasan ng pawis sa noo. O baka naman may nakatira dyan sa loob, biro ng isa pa, pero halata sa kanyang mga mata ang takot. Sa huling sulyap kay Alexa sa salamin, bakas ang kanyang takot. Nakatayo siya, hindi makagalaw habang dahan-dahang binubuhat ng mga manggagawa ang salamin palayo sa dingding. At sa isang iglap bago tuluyang nawala sa paningin, tila kumurap ang kanyang imahe, isang huling paalam o isang babala. Ano kaya ang ibig sabihin ng kakaibang pangyayaring ito? Hanggang saan kaya abot ang sumpa ng salamin na ito? Ang misteryo ay mananatiling hindi masagot habang unti-unting lumalayo ang salamin, bitbit ang mga sekretong hindi na maaaring mahayag. Sa bawat kwento may leksyon na dapat matutunan. Sa kaso ni Alexa, ang pagkahumaling sa lumang bagay ay maaaring magdala ng bangungot. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat sa inyong pagtingin sa salamin, baka may ibang mata na sumusubaybay. Hanggang sa muli mga ka-creepy at tandaan, hindi lahat ng lumang kinang ay ginto.